Slater Young, the former Pinoy Big Brother Grand winner turned engineer and influencer, is now facing massive backlash after the devastating flash floods that hit Cebu City last November 4, 2025. Marami ang nawasak na bahay, ari-arian, at pati buhay, at ngayon, dalawang malalaking ahensya ng gobyerno, ang DENYOR at DPWH, ay sabay na mag-iimbestiga sa kontrobersyal na Monte Roces project na konektado kay Slater. Pero teka, totoo nga bang may kinalaman dito ang high-end development na ito? O scapegoat lang siya ng publiko sa gitna ng kalamidad? Ayon sa mga ulat, ang The Rise at Monte Roces, isang luxurious hillside residential project sa Barangay Guadalupe, ay sinasabing nasa itaas mismo ng mga lugar na binaha. Sa mga viral na video ng ABS-CBN News, makikita ang napakabilis na pagragasa ng tubig pababa ng bundok at ayon sa ilang netizens, parang may kinalaman daw ang ginagawang proyekto sa delubyong ito, isang netizen ang nagkomento. Kasi naman, bakit pinayagan magpatayo ng malalaking bahay sa gilid ng bundok? Obvious na mauuwi sa landslide at bahayan. Isa pa, nakakaawa yung mga taga-ilalim. Tapos yung mayayaman sa taas, sila pa yung parang ligtas. The government steps in. Hindi ito pinalagpas ng DPWH at DENYOR, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon sa isang panayam. Didiretsuhin ko na, pinagkakitaan itong mga proyektong ito. Yun ang masama dun. Iimbestigahan na yan ng Independent Commission for Infrastructure at ng DPWH team. Dapat managot ang mga taong yan. Matindi yan, ha? Parang may pinaparinggan, pero ayon din kay Dizon, ang focus daw ngayon ay kung paano maiiwasan na maulit ang ganitong trahedya. Samantala, naglabas din ng opisyal na pahayag ang DENYOR, magtutulungan daw ang iba't ibang opisina tulad ng EMB7, MGB7, at lokal na pamahalaan ng Cebu City para magsagawa ng joint inspection. Layunin nilang alamin kung sumusunod ba ang proyekto sa Environmental Compliance Certificate o ECC, at kung epektibo ang drainage, slope protection, at runoff management system nito. Ibig sabihin, kung may makitang paglabag, hindi sila magdadalawang isip na suspendihin ang proyekto o magpataw ng penalty. Slater's silence. Ngayon, si Slater Young naman ay nananatiling tahimik. Walang official statement mula sa kanya o sa kanyang kumpanya. May mga balita pa nga na nasa ibang bansa daw siya. Pero interestingly, ipinagtanggol siya ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Ayon kay Mayor Archival, wala naman yan related sa baha ngayon eh. Bakit si Slater ang sisihin? Masyadong malayo yan. Interesting defense, di ba? Lalo pang uminit ang usapan ng may netizens na naglabas ng lumang post ni Mayor Archival noong August 26, 2025, 2 buwan bago ang pagbaha. Doon, makikita ang picture nila ni Slater Young habang pinupuri ng mayor ang proyekto sa Monte Roces. Flashback. Ayon sa kanyang caption noon, I had the opportunity to meet engineer and influencer Slater Young. Our discussion focused on Cebu's long-term flood control plan. Slater shared their commitment to building detention ponds and flood control drainage. So kung ganun, may plano pala sila noon na makatulong sa flood prevention, pero ngayon, ironic dahil ang proyekto mismo ang iniimbestigahan dahil sa baha, maraming netizen ang napakunot noo. Ang galing, flood control plan daw, tapos yan pa ang pinagmulan ng baha. Kaya pala tahimik si Mayor, may picture pala silang magkasama. Conflict of interest much. The bigger picture. Slater Young, once loved for his charm and intelligence as a PBB winner, later built a reputation as a tech-savvy engineer and content creator. Kilala siya sa pagiging hands-on sa construction projects at sa kanyang YouTube channel na nagbibigay ng tips tungkol sa sustainable homes. Pero ngayon, tila sinusubok ang kanyang kredibilidad, lalo na't may mga nagsasabing hindi lang dapat pogi at smart, dapat responsable rin sa kalikasan. The Rise at Monte Roces was marketed as eco-luxury living. Ironic nga, no? Kasi kung may kinalaman ito sa pagbaha, paano magiging eco-friendly ang development na sinasabi nilang green? Thought-provoking commentary. Pero ito ang tanong, sino ba talaga ang may kasalanan? Ang developer ba na sumunod lang sa approved permits? Ang mga opisyal bang nagbigay ng clearance kahit may panganib? O tayong lahat na patuloy na nagtitiis sa mga proyektong inuuna ang profit kaysa proteksyon ng kalikasan? This controversy isn't just about Slater Young, it's about how we build our cities, how we respect nature, and how accountability should work in the Philippines. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng DENYOR at DPWH, maraming nag-aabang kung ano ang magiging resulta. Kung mapapatunayang may paglabag, posible itong maging malaking turning point hindi lang para kay Slater, kundi para sa buong real estate industry sa bansa. Pero kung mapatunayang wala siyang kasalanan, baka ito naman ang magbukas ng usapan tungkol sa urban planning at tamang disaster prevention sa Cebu. Ikaw, anong tingin mo? Dapat bang managot si Slater Young at ang Monte Roces developers? O biktima lang siya ng maling akala at politics?
Comment your thoughts below, and don't forget to like this video, subscribe, and hit that notification bell for more trending showbiz and current issue updates. This is your daily dose of truth, drama, and real talk. See you in the next one.